Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tayo ay manalangin muna upang hingin ang patnubay ng ating poong may kapal. Sino sa inyo ang gustong manguna sa ating panalangin? Yes, Rose? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Rose. Magandang araw ulit sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Ako'y nagagalak na makita kayong muli. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating klase, tingnan muna natin kung sino ang mga naririto sa klase at mga wala sa klase. Kaya, inaanyayahan ko kayong lahat na tapikin ang mga balikat ng inyong mga katabing kaklase kung mayroong lumiban, kung mayroon bang lumiban o wala. Kung mayroon man, ay itaas nyo ang inyong mga kamay at sabihin ito sa akin. Meron ba? Diyan sa likod, meron ba? Walang nagtaas ng kamay. So, ibig sabihin ay kumpleto ang ating attendance sa araw na ito. Magaling mga bata. Ngayon, ngayon ay inaanyayahan ko kayo na sundan ako sa aking pampasigla. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Gibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanubam. Si Pelimon, na masul sa kadagatan, nakakuha og isdang tambasakan. Kibaligya sa merkadong guba. Ang halin pulos kura, igo lang ipanubam. Ngayon ay tapos na tayo sa ating papasigla. Narito ang mga panuntunan sa ating klase. So una, makinig ng mabuti at magtaas ng kamay bago magsalita. Pangalawa, maging aktibo at makibahagi sa mga gawain. Pangatlo, magtulungan at maggalang sa isa't isa. Pang-apat, pangalagaan ang mga gamit at kalinisan ng ating silid-aralan. Panglima, laging gumamit ng magagalang na pananalita. At narito naman ang layunin ng klase. So, gamit ang collaborative and culture-based approach, ang mga mag-aaral, kayo na mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang kultura, kaugalian at tradisyon ng sariling lalawigan at rehiyon. Pangalawa, na ipapakita ang pagmamalaki at pagpapahalaga sa mga katangiang kultural ng sariling pinagmulan. At pangatlo, nakakagawa ng malikhaing presentasyon o roleplay na nagpapakita ng kultura ng lalawigan o rehiyon. At ngayon, pag-ila. Upang simulan ang ating paglalakbay sa pag-unawa sa ating kultura, magkakaroon tayo ng munting aktibidad.
na pinamagatang kilalanin ang ating kultura. Kilalanin ang ating kultura. Okay. So, may papakita ko sa inyo ng iba't ibang mga larawan. Mga larawan ng mga bagay na makikita sa ating lungsod o lalawigan. Ito'y oobserbahan ninyo ng mabuti. Obserbahan ninyo mabuti ang bawat larawan at isipin kung ano ang ipinapakita nito tungkol sa ating kultura. Pagkatapos, may ilang katanungan ako sa inyo kung ano yung mga naobserbahan ninyo. Handa na ba kayo? Okay. So, okay, ito. Narito ang mga larawan. Ito ay obserbahan ng mabuti. Obserbahan ng mabuti. Okay. So, sa palagay ko ay naobserbahan na ninyo ng mabuti. So, narito ang aking mga katanungan. Unang tanong, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano? Yes, Jade? Magellan's Cross? Champ? Sinulog? Althea? Lapu-Lapu? Ano pa? Okay, so ang inyong mga sagot ay tama. Lapu-Lapu, Sinulog, Mactan Shrine, at iba pa. Saan kaya ito makikita? Saan kaya itong mga larawan na to? Itong mga larawan na to makikita? Sa Cebu City. Tama, sa Cebu City. At pangatlong tanong, ano ang ipinapakita ng mga ito tungkol sa ating kultura? Tama, ipinapakita nito ang mga tradisyon natin, at ito ay ito ay bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Tama, ang mga larawang ito ay sumisimbolo sa ating pagkakakilanlan bilang mga mamamayan ng ating lalawigan. Okay, at ngayon, ang ating bagong aralin ay pinamagatang ang kultura ng aking lalawigan at kinabibilangang rehiyon. So, pagpanalipod. Ano ang kultura? Sa palagay niyo, class, ano ang kultura? Yes, Shane? Okay, tama. Sa bawat lugar ay may nakagawi ang mga gawain na nagpasalin-salin mula sa mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang Ito ay ang pamamaraan na ginagawa ng mga tao upang sagutin ang kanilang suliranin o tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Nakikita ito sa araw-araw nilang pamumuhay, sa kanilang mga tradisyon at paniniwala, sa kanilang pagdiriwang panlalawigan, sa mga kagabitan, sa mga kasabihan at pananaw, at sa kanilang mga awit at iba pang sining. Ang kabuuan ng lahat na ito ay ang naging paraan o sistema ng kanilang pamumuhay ay kasama sa kanilang kultura. At yon ang
kultura. At ang kultura ay may dalawang uri, ang kulturang material at ang kulturang di material. Pag sinabi natin kulturang material, ito'y mga bagay na nakikita, nahihipo o nahahawakan, gaya ng kasuotan, kasangkapan, pagkain, tirahan, palamuti sa bahay at sa katawan at iba pa. At ang pangalawang uri ng at ang pangalawang uri ay ang kulturang di material. Ito ay ibig sabihin nito ay mga bagay na di nahahawakan o di nahihipo, gaya ng awit, sayaw, sining at panitikan, mga tradisyon, kaugalian, paniniwala, edukasyon, pagpapahalaga, pamahalaan at iba pa. So, okay. So, pakigbisog. Ngayon naman, subukin natin kung paano natin maipapakita ang pagpapahalaga sa ating kultura sa pamamagitan ng isang kolaratibong gawain. So, ang klase ay hahatiin ko sa dalawang grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng scenario card na naglalarawan ng isang hamon na may kinalaman sa pangangalaga o promosyon ng lokal na kultura. Talakayin ng bawat grupo ang sitwasyon at bumuo ng maikling action plan kung paano nila malulutas ang hamon. So, dapat ilahad sa plano ang mga tiyak na hakbang, kakailanganing kagamitan at mga posibleng balakid. Magkakaroon ng presentasyon sa pamamagitan ng isang role play. So, naiintindihan ba? Naintindihan ba, class? Okay, so ito yung mga scenario card. Okay, so ito yung mga sitwasyon. So, sa unang grupo, so, ito yung scenario ninyo. Ang pista sa inyong lugar ay hindi na gaanong masigla. Nakikilahok at baka tuluyan na itong mawala. Paano ninyo muling mapapasaya at mapapahalagahan ng mga tao ang pista, lalo na ng mga kabataan? At yan ay ang scenario card para sa unang grupo. At para sa pangalawang grupo ay dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, mas gusto na ng mga kabataan ang cellphone at computer kaysa sa tradisyonal na laro at nakaugalian. Ano ang magagawa ninyo upang maibalik ang interes ng kabataan mula sa tradisyonal na laro at mapapanatili ito sa inyong komunidad? Yan ay ang scenario card para sa ikalawang grupo. So, handa na ba? Naintindihan ba? Naintindihan ba ng lahat? Okay, magaling. Okay, so maaari na kayong magsimula. Okay, so sa tingin ko ay tapos na kayo. So, handa na ba kayong ipresenta ang inyong role play? Okay. So, okay. Okay, unang grupo, maaari na kayong magsimula. Magaling, unang grupo. Palakpakan natin ang unang grupo. Ngayon naman ay ang pangalawang grupo.
Napakahusay ikalawang grupo. Palakpakan natin ang pangalawang grupo. Okay. Ngayon ay nakita na natin na buhay pa rin sa atin ang diwa ng pagkakaisa at paggalang sa kultura. Napakahusay mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa pagdaog at pagpasikabo. At ang ating aktibidad ay pinamagatang Puso't Puna ang Tinig ng Kultura, kung saan ang bawat grupo ay magkokomento sa kabilaang grupo. So, ang unang grupo magkokomento sa presentasyon ng ikalawang grupo kanina, at ang ikalawang grupo ay magkokomento sa unang grupo sa nagawang presentasyon din nila kanina. So, magsisimula tayo sa ikalawang grupo. Kayo ay pumili kayo ng isang miyembro na magprepresenta na magkomento sa unang grupo. So, ikalawang grupo. Pwede na ba namin marinig ang inyong puna para sa group 1? Sa unang grupo? Napakahusay na puna. Salamat ikalawang grupo. Nakikita natin sa kanilang presentasyon ang pagkakaisa ng tradisyon at makabagong panahon. Unang grupo, maaari ba namin marinig ang inyong puna para sa ikalawang grupo? Okay, salamat unang grupo. Tama, maaaring gamitin ang makabagong teknolohiya upang mas lalo pang maikalat at magpalaganap ang ating mga tradisyonal na laro. Ngayon, sa ating pagsusulit, narito ang ating pagsusulit. Okay. So, ang panuto natin ay piliin ang titik ng tamang sagot. So, narito. Okay, so maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Sa aking palagay ay tapos na ang sumagot ang lahat. Kaya, ipasa na ang inyong mga papel. Okay. At ngayon, para sa ating advanced reading, basahin at suriin ang mga material tungkol sa kultura at pagkakakilanlan ng sariling lalawigan at rehiyon. Unawain kung paano na ipapakita ng mga tao ang pagpapahalaga sa kanilang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon, at pagmumunihan kung paano nagiging daan ang mga ito sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pagpapalaki sa sariling kultura at maging handa sa susunod na aralin tungkol sa pagpapahalaga sa pagkakakilanlan, kultura ng sariling lalawigan at rehiyon. So, sa refleksyon, ang kultura ng ating lalawigan at rehiyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang at pagmamalaki sa pinagmulan ng bawat Pilipino. Sa mga ginawang talakayan at kolaboratibong gawain na ipamalas ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa sa katangian ng lokal na kultura, kaugalian at tradisyong bumuo
sa kanilang pagkakakilanlan bilang mamamayan ng sariling rehiyon. So, mahalagang bahagi ng pagkatuto ang pagtutulungan at pagpapakita ng respeto sa kultura at iba pa sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga kultura na katangian ng sariling komunidad. Na palalim ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa na ang pagkakaiba ng kultura ay daan tungo sa pagkakaisa at pagkakabuklod bilang isang bansa, bilang isang komunidad, at ang patuloy na pag-aaral at paggalang sa sariling kultura ay nagbibigay daan sa pagpapanatili ng ating mga tradisyon at pagpapahalaga na siyang nagpapatibay sa pagmamahal sa bayan, pagkakakilanlan at dangal bilang Pilipino. At yun lamang mga bata, at yun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat.